mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Jonella Bianca de Aguilar at ito po ang aking Day 229 Devotion para sa ating 365 Daily Devotion na pinamagatang Lord, galit ka pa ba? At ang topic natin ngayon ay propitiation. Sabi po dito yung concept na propitiation refers to a sacrifice that absorbs and satisfies God's righteousness wrath against sin, turning His anger into favor. In the Old Testament, sacrifices symbolize atonement, but they could never fully appease God's justice. In Christ, however, God Himself provides the perfect propitiation. Jesus bore the wrath we deserve and, by doing so, reconciled us to God. This act flows entirely from God's grace. His love moved Him to satisfy His justice through the cross. Propitiation guards both God's holiness and His mercy, proving that salvation is both costly and secure. At ang Bible verse po natin yung matagpuan sa John chapter 3 verse 36, Whoever believes in the Son has eternal life, but whoever rejects the Son will not see life, for God's wrath remains on them. Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan, ngunit ang hindi sumusunod sa anak ay hindi makakita ng buhay, kundi ang puot ng Diyos ay mananatili sa Kanya. At ang teachings po tingin ay number 1. The Bible is proven by fulfilled prophecies. Na ibig sabihin po, yung Biblia talagang pinatunayan yung mga hindi siya hula parang yung mga dictation na sinabi doon na mangyayari in the future na ngayon unti-unti na natutupad, diba? Ayun ang katunayan na talagang totoo ang Biblia at talagang salita yun ng ating Panginoon, na hindi yun parang basta-basta lang kung sino sulat, na ayun yung patunay na talagang sa Diyos yun galing lahat. And number 2 po, the center of all prophecies is Jesus, diba? Siyempre yung mga parang prediction in the future talaga, si Jesus Christ talaga yun. Sa Kanya po lahat ng galing yun, diba? Yung propesya na talaga mangyayari, lahat ng buhay natin, bawat buhay ng individual, talagang na ating Panginoon yung magiging future na talaga ang kailangan lang natin ay sumampalataya, magtiwala, at maghintay sa tamang panahon sa buhay na pinangarap para sa atin o ginawa para sa atin ng ating Panginoon. Pero hindi natin magagawa pero magagawa natin yun kundi sa tulong ng ating Panginoon. Hindi natin yun magagawa kung hindi tayo humingi ng tulong sa Kanya, mag-cooperate tayo sa plano niya, at mag-build tayo ng relationship sa Kanya. And number 3 po, the future is sealed in the pages of the Bible. O diba po, yung future natin, yung future ng bawat isa talagang nakasealed na yun sa Biblia. Nakasaad na dun kung anong kainitan natin, kung hanggang ilang taon lang tayo, kung nakakatapos ba tayo ng pag-aaral o hindi, kung ano bang course natin, alam na namin ng ating Panginoon, lahat detail by detail talaga ng buhay natin. Kasi siya yung gumawa nito Alam niya rin kahit sobrang dami nating tao, kilala niya tayo bawat isa. Alam niya kung sino tayo. Alam niya kung ano nasa puso natin. And the application naman po, ano na tumatay sa ating buhay na gano'n, stand firm on the truth of the Bible. Ito po, talagang manindigan tayo sa nakasaad sa Biblia, napawang katotohanan na na hindi ka mabibigo talaga pag nagbasa ka ng Biblia, lahat ng magbasa ng katotohanan, at hindi ka parang fulfill yung puso mo na talagang na-overwhelm kasi sobrang daming katotohanan na ipinahid sa atin ng Panginoon. And number 2 po, seek to know Christ as you study the Bible. Ito po, pag nagbinasa natin yung Biblia or inaaral natin, kailangan nag-ano rin tayo ng gusto natin kilalanin si Jesus Christ, yung creator natin, na kung ano ba talaga siya, na bakit may ganito, may ganyan. Ayun po, kailangan pag nababasa tayo ng Biblia, kailangan hindi lang tayo basa at kilalanin din natin at alamin natin kung sino talaga si Jesus Christ na mas malalim pa. Hindi lang yung basa natin dineclare sa buhay natin na siya yung Diyos. And number 3 po, share our present and future hope in Christ. Ito po, dapat may share tayo sa ating Panginoon yung parang before and after ng buhay natin yun, parang may nakikipag 1v1 talk tayo sa ating Panginoon na through prayer, diba?
para ganun mas lumalog din yung ating connection ng relationship natin sa Kanya. And yun lamang po ang aking devotion ngayong araw. Sana po matutunan kayo at huwag po kalimutan